Nakapagtataka lang talaga na ang isang kulaong nababanggit yung mga ganitong bagay na siya ay hinaharas, naharas. Maniniwala kayo dyan na naharas yang si kulaong? Ang isang Norman gusgusen, mahaharas mo? Atat ng yabang niyan, atat ng feeling strong niyan. Tapos, ikaw pa yung mahaharas. Ngayon, dahil sa ikaw ay gumawa ng katarantaduhan sa korte, nagpasa ka ng, di ba naging ano na natin to, na naging topic na natin to, na si Kulaong nagbigay ng kanyang proof of residency sa lugar na hindi talaga siya nakatira. Sa lugar na kung saan hindi man lang natuntong ang kanyang paa in the last 6 months. Tapos, nagkaroon siya ng sedula doon sa lugar na yun. Doon sa Cavite. Cavite nga yata ako, kung saan man, Laguna. Hindi ko matandaan kung saan doon Basta nakakuha siya ng sedula, which is bawal. Bakit? Hindi ka naman taga doon Bakit hindi ka nalang kumuha ng sedula doon sa mismong bahay mo na inuupahan? May dahilan din. Bakit? Ayaw din sa kanya ng ano doon, ng mga homeowners. Kaya hindi rin ma-confirm na taga doon siya. Kasi busit din sa kanya yung mga homeowners association doon, yung mga nakatira doon kasi si Kulaong nagdudulot ng gulo, nagdudulot ng kawalang hiyaan doon sa lugar nila. Kumbaga, alam nila na ang isang nakatira doon, human trafficker, criminal, convicted sa kaso, anti-alias law. Kaya hindi siya nabigyan ng sedula doon sa lugar na yun. Kaya nangyari, gumawa ng paraan. Yung kanyang nilapitan na tao, nakakuha siya ng sedula. Yun, Laguna ba, Kuya Kenkel, ayan. Pagkakuha ng sedula, nakapagpiyansa siya. Kaya din siya natagalan sa pagpiyanse. Kasi kahit na makalikom siya ng 120k noong time na yun, kung wala naman siyang proof of residency, proof of identity, di wala rin. Ngayon, etong problema niya na ito, matagal na tong umiikot-ikot dito na kumbaga naisisiwalat na. Talagang darating at darating siya sa punto na to. Pero kahit na alam niya na siya ay may ginawang katarantaduhan, isisisi pa rin sa ibang tao. Kasi ito katulad niyan. Kung talagang ikay may abogado at magaling ang abogado mo, bakit hinayaan ka na kumuha ng sedula sa ibang lugar na hindi mo naman talaga lugar, na hindi ka naman talaga taga doon? Diba? Yun ang naging problema mo, Kulaong. Yun ang nakaano sa'yo, naka-perwisyo ngayon sa'yo. At etong sinasabi mo na hindi ka po pwedeng gawing kakaining itik, hindi ka pwedeng basta-basta na lamang tinatapakan ng iyong pagkatao, yung iyong human rights ay basta na lamang wawalang hiyain. Ano ba nangyari sa'yo dun sa presscon? Di ba wala kang nagawa? Pahiyang-pahiya ka nga doon sa presscon kasi tukmol ka doon. Kakaining itik ka Biruin mo na nadala ka sa isang presscon na sabi mo hiniya ka pero pinakilala ka lang naman na isang panganib sa komunidad. Kaya yan ang nangyayari sa iyo ngayon. Actually, itong si Kulaong, posible po itong bumalik sa kulungan next week.
Ay, Big Mama, sige po, salamat po. Matcha Mochi, ayan. O, wala nga po, oo, tama nga, Ate Matcha Mochi. Walang lawyer na ano sa kanya. O, Nanay the Survivor, hello po. Walang abogado na nagpapayo sa kanya ng tamang gagawin. O kaya, baka kahit sarili niyang abogado, tinatarantado niya at hindi niya pinagtapat na yung sedula niya, galing sa ibang lugar na hindi siya kilala at hindi siya taga doon. Kaya yan po yung malaking problema ngayon ni Kulaong. Yan po yung nagkakandaletse-letse siya ngayon. Dahil nga po, sa ginawa niyang katarantaduhan na yan, akala niya, masosolusyonan niya o uubra doon sa mga judge. Akala niya, makakalusot to sa judge, akala niya, tolongges yung judge na hindi mapapansin na etong ginawa niya ay bawal, illegal, at fraudulent yung kanyang pagkuha ng ID na yon o nung sedula na yon. Ngayon, kapag hindi na-produce ni Kulaong etong papeles na hinahanap sa kanya ng judge sa darating na linggo, kaya lang linggo kasi walang pasok, Lunes pa, posible na si Kulaong kapag po ito ay umaten ng kanilang preliminary investigation ni Makagago sa kaso na sinampa sa kanya sa kaso ni Kulaong laban kay Makagago, kasi sinampahan na naman ni Kulaong si Makagago ng kaso sa Quezon City. Which is yun din yung magiging problema ni Kulaong. Bakit? Nagsampa ka ng kaso sa Quezon City na hindi ka naman taga doon. Problema na naman. Kaya nga, kahit na may magaling na abogado si Kulaong, kung nagsisinungaling siya sa abogado, wala. Hindi kayang ipanalo ng abogado niya ang mga kaso niya. At mateteknikal siya palagi. Dahil nga po, diyan sa kanyang pagsisinungaling. Ito dahil nga po syempre ako may mga kaibigan na akong abogado, may kumpare ko na abogado. Sa mundo ng politika, meron ako mga nakakasalamuha. Hindi naman marami, pero meron ako nakakasalamuha ng mga abogado na nahihinga natin ng payo, nahihinga natin ng pagkakataon na makausap. Ayan, sila Ate Ira, kapag yan naging ganap na abogado, talagang napakagaling yan. Yan ang ating magiging advisor. Tapos, syempre, hindi ko nilang papangalanan. Sir, alam mo na kung sino ka. Yan. Yung tropa natin na abogado na sumusubaybay dito sa ating pagtatapi kay Kulaong. Siya din yung nagpunta doon sa Parañaque para magbigay ng info na si Kulaong ay dadakpin na. Hindi pa nahuhuli si Kulaong, meron na nagtimbre sa ating abogado na merong mga pulis doon sa Parañaque. Di ko alam kung sa trial court ba yon, basta doon sa building na yon, na meron daw mga pulis na naka-ready na parang huhulihin na si Kulaong. Napakalaking tulong nun. Bakit? Kasi nalaman natin in advance at nagkatotoo nga. Hinuli nga si Kulaong nung araw na yun, February 24, di ba? Kaya kumbaga, ang ganda nung sayang, ganda nung ads. yung ating na ito na sinusundan na istorya ni Kulaong, meron tayong mga nakakasalumuhang mga abogado at hindi naman tayo magsisinungaling sa ating mga kaibigang abogado. Kasi yan abogado yan. Ngayon, mas lalong hindi mo kailangan magsinungaling kapag ikaw ay may abogado na may hawak ng kaso mo, kasi nga magkakandaletse-letse ka talaga. And that is what happened to Kulaong.
Nagkakandaletse-letse siya dahil kahit sa kanyang sariling abogado, nagsisinungaling siya. Napakahirap po na maging kliyente ni Kulaong dahil nga po si Kulaong ay isang tao na nabubuhay sa kasinungalingan na kahit na sarili niyang kasinungalingan, sarili niyang katarantaduhan ang nagpapahamak sa kanya, siya po ay makakahanap pa rin ng pagkakataon at kakapalan niya ang mukha niya para sabihin na ang mga masasamang pangyayari sa buhay niya, mga misfortune niya, mga hindi magandang pangyayari sa kanyang pang-araw-araw na buhay, isisisi pa niya sa ibang tao. Kahit na alam naman natin na ang dapat sisihin ay ang kanyang sarili dahil nga si Kulaong ay napakasinungaling. Ubod ng sinungaling. Isang tao na ang parang hindi siya mabubuhay kung hindi siya magsisinungaling. Kaya nagkakandaletse-letse ang buhay niya ngayon. At yan po ang totoo. Ngayon, ang aabangan natin sa Lunes, magbabalik oblo si Kulaong kung hindi niya maisasubmit yung hinihingi sa kanya na PSA certificate ng kanyang live birth. Hindi yung kanyang pinapakita, naalala niyo yun? Meron siyang pinapakita na birth certificate at passport. Di ba naalala niyo yun? Nag-trending yan, yung picture na yan, saka yung video na yan. Na sinasabi niya, ako si Francis Leo Marcos, PSA certificate. Ngayon siya pinapakuha nun. Hindi yung luma, yun yung yun yung hinahanap sa kanya. Certified by PSA na birth certificate na sinasabi na siya si Francis Leo Marcos. Ngayon ka kumuha niyan, Kulaong. Alam natin na kinansela na ng PSA yung pangalan na Francis Leo Marcos. So, how? Paano siya makakakuha niyan? Kaya ito pong si Kulaong, talagang lagapak po ang nito, lalagapak po talaga ang balikat nito sa mga darating na araw. Dahil sa katarantaduhan niya, sarili niyang katarantaduhan niya, di naman tayo ang gumawa niyan, siya naman gumawa niyang katarantaduhan na yan di ba? Pero isisisi na naman yan sa ibang tao. Sasabihin na naman pinagtutulungan siya o pinagkakaisaan siya, pero alam nating lahat na kaya siya nagkakandaletse-letse dahil sa kanyang sariling kagagawan. So, yun po. Maraming salamat sa pagsama niyo po dito sa aking live na ito. Ako po'y mag-out na kasi dito sa hotel. Hindi ko na po mababasa mga comment niyo ha. Pasensya na po. Shoutout na lang. Okay. Marita Santiago, Nay Survivor, Santiago de la Cruz, Boy Nick daw. Ayan, salamat po. Ate Angie PM, Kuya Gary Caba, Liza Ruiz, Marite Santiago, Teresita Go. Ayan, Ate Michelle, salamat po. You're so cute now. You're a little bit ugly. Ba't ganon? English kasi Macha Mochi, Kuya Makwan, ayan, salamat ha. Mag-out na po kasi ako dito, kaya po hindi ko na po mabasa ng yung mga comment nyo ha. Jose Gegabine, ayan. Salamat ha, Kenkel, Kuya Henry, Mark Bon Jovi Pangan. Ayan, Big Mama, salamat po ha, Mami Bex, ayan, thank you. Ingat po kayo sa lahat ng inyong mga gagawin ngayong araw na ito. Salamat po ha. Ako po yung mag-out na, kita-kits na lang tayo. At mamayang gabi, baka may may live pa tayo mamayang gabi patungkol kay Kulaong. Hindi ko lang sure kung makapag tayo Kulaong time ha. Papahinga ako pag uwi. Para para masarap umigop ng mainit na sabaw yan ang hahanapin ko ngayong tanghalian kasi para mawala yung ating ininom na alcohol kagabi. Ate Bergie Badjola, ayan, salamat po. Thank you. Salamat po.